Na-recover na ang mga bangkay ng 2 estudyanteng nalunod sa Bacas River sa Norzagaray, Bulacan. Ang lokal na pamahalaan naman may resolusyon na raw para mas higpitan ang pagbabantay sa ilog. Live mula sa Quezon City, may exclusive report si Marisol Abduraman. Marisol. Jessica, matapos ang halos 3 araw na paghahanap, bangkay na nga nang matagpuan ng 2 estudyante na nakita sila sa magkahiwalayan lugar at medyo may kalayuan na nga doon sa Bacas River kung saan sila di umano'y gumawa ng project nung nakaraang Sabado. Halos himatayin si Mary Ann Burgos sa kaiiyak na makita ang wala ng buhay na anak na si Jericho. Simula kasi nitong Sabado, hindi na nilisan ng kanyang pamilya ang Bacas River kung saan nalunod si Jericho. Ang kanyang mga kaklase naman, panay ang yakapan at iyakan. Talaga pong pumunta kami para makita siya. Ano klaseng siya? Mabait po. Masipag. Nakita si Jericho sa Pugpog, 3 kilometro ang layo mula sa ilog. Mag-aalas 6 naman ng umaga kanina nang matagpuan sa Barangay Kalumpang ang bangkay ng kaibigan ni Jericho na si JC Balitausan. Medyo pasapa-sa ang Yun tumatama sa mga bato-bato. Tumatama yung mukha niya. Okay. Yung isa sa may mga ganyan? Ganon din, halos bloated na rin nga yung isa. Sabado na magtungo ang mga biktima sa ilog kasama ang ibang kaeskwela para umano mag-shoot ng video na requirement daw sa paaralan. Pero ayon sa ina ni Jericho, hindi kasama sa naturang school project ang 17 anyos na anak. Anak mo ba ay marunong lumangoy? Marunong. Sinama lang daw siya nung isang best friend niya. Dapat di siya kasama dun. Hindi raw alam ng mga kaanak ni na Jericho at JC na sa Bacas River pala ang punta ng dalawa. Naman niyo napupunta siya doon, hindi niyo rin siya pipigilan. Pipigilan siguro po. Bakit? Delikado. Sa bahaging ito ng ilog sinasabing nalunod ang mga biktima. Sinubukan pa raw silang sagipin ng may-ari ng cottage na kanilang nirentahan, pero bigo siya. Hinabol sila, andun na sila doon sa lugar na yun. Inatay ko siya makalapit sa kawayan. Nung paghawak niyang ganun, tumapos siya sa kawayan, lumulubog, hinawakan niya isa. Nagkapitan siya, lumubog. Agad namang nagkasa ng rescue and retrieval operation ang mga otoridad. Hindi ito ang karaniwang taas ng tubig dito sa ilog dahil ang normal na level daw ay makikita sa mga bakas sa batong yon. Ganyan din daw kataas ang tubig nung Sabado at kaya lamang daw mababa ang tubig ngayon dahil natigil ang pagpapakawala sa Angat Dam. Sa tala ng Norzagaray Police, mahigit 70 ang nasawi sa ilog noong 2015 habang 6 naman ng 2016. Ang paglaki ng tubig at saka yung current ay man-made yan caused by the release of water from Angat Dam. Well, siguro strict regulations. Ma'am Jess, gaya ng tanong ng mga kaanak ng mga biktima, lalo ng kanilang mga magulang, natanong din natin yan si Governor Alvarado kung wala bang balak ipasara ngayon yung lugar, lalo na't hindi naman nga ito ang unang pagkakataon na nagkaroon nga ng insidente. Unfortunately, namamatay mga biktima doon. Sa ngayon, wala raw balak na ipasara doon dahil sabi nga rin ni Governor Alvarado, talaga naman daw na hindi naman din daw araw-araw o weekly, buwan-buwan may nadidisgrasya. May higpit naman daw ang kanilang pagbabantay doon. Sa katunayan, nung Sabado nga raw habang ongoing and retrieval operation, meron mga namataan na nagsusumim doon at kanila pangaraw hinabol. Talaga lamang daw na merong mga matitigas ang ulo. So ang gagawin daw nila ngayon, pag-iisipan ng sangguniang panlalawigan ang paglalabas sa mga bagong panuntunan na naaayon daw sa batas at ang immediate na gagawin nila ngayon, maglalabas daw ng reso ang lokal na pamahalaan ng Norzagaray para magkaroon daw na mas istrikto na regulasyon doon sa lugar tulad na lamang halimbawa ang pagtatalaga ng mga lifeguard doon sa lugar na unfortunately, Ma'am Jess, wala pa ganitong season. Wala rin tayo halos sa pansin doon mga babala, maliban na lamang doon sa napakalaki na nakapaskil bago pumasok doon sa area. Jessica. Ayun na nga Marisol, kung ganyang nung 2015, 70 ang nalunod sa ilog na yan, no? At last year, ilan? 6? Taon-taon may nalulunod dyan sa ilog na yan. Parang paano magiging afterthought lang lahat ng ito na dapat regulated, dapat may lifeguard, dapat mas mahigpit ang pagbabantay, etc. Parang puro hindsight. Tama ba yun? Maidagdag ko lang, Ma'am Jess, nabanggit mismo sa atin ni Governor Alvarado, sometime in 1972, 1974,
umabot daw sa 200 ang casualty. Ibig sabihin, 200 ang namatay doon sa lugar. Ang sinasabi sa atin ng local government at mismo ng PNP, nangyayari daw ang mga ganitong disgrasya kapag peak season o pag during summertime. Eto nga, ang sinasabi natin, paano ito magsa-summer na naman, dadagsain ang lugar, wala pa rin ba kayong balak ipasara? Hindi naman daw kasi unang-una livelihood, doon din daw umaasa ang mga tao doon naglalaba, bukod doon sa nagiging pasyalan nga itong lugar. So ang ginagawa daw nila kadalasan, Ma'am Jess, kapag ka-summer, ay nagtatalaga sila doon ng rescue team na doon lang naka-standby kasi doon daw marami. Pag gantong season daw kasi na medyo pa konti-konti at pa isa-isa lamang daw nagpupunta, wala raw silang itinatalaga doon. So kaya may mga gantong nakakaligtas talaga. At tulad nung nangyari kahapon, nung Sabado, may nangyaring aksidente, wala man lang gamit mismo yung may-ari ng mga resort. So sa base sa kwento nila, kawayan lamang. Kaya sabi nga, pag-uusapan pa raw ito, i-discuss pa raw ito ng Governor Alvarado sa kanilang mga stakeholders doon, kabilang ng mga local officials, kung paano nga bang kanilang gagawin. And at the same time, Ma'am Jess, maidagdag lang natin, pupulungin bukas ng Bulacan government ang Angat Dam, para kung paano daw sila mag-ooperate ng sa gayon ay hindi rin masyadong delikado sa mga residente doon at sa mga pumapasyal, dahil kaya lang naman daw tumataas ang tubig doon na minsan bigla-bigla at lumalakas din ang current kapag nagre-release na raw ng tubig mula sa Angat Dam. Teka muna, may mga resort pala doon may mga paupahan. Bakit walang lifeguard? That's the same question that we asked kanina, Bakit walang lifeguard? Ang sabi ng isa sa mga may-ari, yung na-interview natin, na unang nag-rescue doon sa mga estudyante, sila naman daw ang mga lifeguard doon. Pero kapag summer, again, kung saan dinadagsado na maraming mga bakasyonista, doon daw sila nagtatalaga-tala ng mas maraming nagbabantay. Pero pag ganito daw, na pa isa-isa lang naman daw nagpupunta, sila mismong mga may-ari rin lang ng resort ang nagbabantay. Meron daw siyang salbabida, pero meron daw nag-picnic doon nung last Friday. Tinangay daw ang kanyang mga salbabida. Dahil tinanong natin yan, bakit wala man lang ho kayo mga rescue equipment? Tinangay daw ho yun. Ang term nga is ninakaw, kaya kawayan lang daw ho ang kanyang ginamit, Jessica. Kasi dun sa video nyo, ayan, mukhang malalim yung bahaging yan kasi medyo hindi mo tanaw yung riverbed, Tapos may mga malalaking bato pa, Tapos pag nagpakawala pa kamo ng tubig yung Angat, I can imagine mabilis yung current, mataas pa yung tubig. Tapos may mga paupahan, wala namang lifeguard. Itong mga batang nagpunta roon, ano ba ang balita, Marisol? Hindi marunong lumangoy. Yung nakita natin specific na video, Ma'am Jess, yung dun mismo malapit sa bato, nasa 35 feet ang lalim nun. Bukod sa napakalalim, talagang grabe pa raw ang current doon, parang may whirlpool nga daw doon. Ang isa doon sa biktima, itong si Jericho, yung nakita around 1 p.m. kanina, Ma'am Jess, yung pinakahuling body, marunong daw itong lumangoy. Pero yung isa, si JC, na nakita earlier, around 5:50 ng umaga, hindi raw ito marunong lumangoy. Pero ang sinasabi ho ni Governor Alvarado at mismo ng rescue team, halo-halo na yun, Ma'am Jess, from Bulacan, from local government, Agnorazagaray, PNP, Maritime Army, kahit daw napakagaling na swimmer, hindi raw talaga kakayanin doon. Dahil parang ang grabing current daw doon, Ma'am Jess, na parang hinihigop daw, lalo na yung part na yon na 35 feet daw. So kahit daw marunong lumangoy, hindi raw nila inaalaw daw talaga ang tao doon sa area na yun dahil alam daw nilang napakadelikado. Again, historically, talagang taon-taon may namamatay doon. Etong mga estudyante, Ma'am Jess, ayon doon sa may-ari ng cottage, winarningan na raw pagdating pa lang doon na bawal mag-swimming sa area na yun. Hindi naman daw nag-swimming yun, parang nagtampisaw lamang daw doon sa medyo mababaw na area, pero parang nahila daw ng current papunta doon sa mas malalim na parte, and too late for them to save kasi nga napakalakas na raw ng current at talagang hindi kinaya yung napakalitang na kawayan na inihabis sa kanila. Okay, maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.